Kumusta po muli? Bago ko po simulan ang ating kwento, muli po ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Mega loud shoutout po sa lahat at mabuhay po tayo. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, maaari po bang pakisubscribe na rin, like, share at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod pa ang mga video. Maraming salamat po. Bagong kasal sina Steve at Ayla. Napagdesisyonan ni Steve na mag-check-in sila sa isang sikat na 5-star hotel. Ito rin ang kanilang honeymoon. Binigyan na siya ng staff ng susi para sa kanilang kwarto. Ngunit hindi maipinta ang mukha ng staff. Nakatingin lang ito sa babae. Nakadilat ito at wala man lang emosyon habang akay-akay ito ng lalaki. Pati ang belo nito ay nakatakip pa sa mukha. Han, napakasaya ko na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Ani ni Steve habang papaakyat sila sa kanilang kwarto. Hindi naman sumagot ang kanyang asawa. Inalalayan ni Steve ang asawang papasok. Iniupo niya ito sa upuan. Nagbukas siya ng wine at isinalin ito sa kanilang baso. Mahal na mahal kita, Ayla. Kahit kamatayan ay hindi tayo mapaghihiwalay. Nangako tayo sa isa't isa na habang buhay tayo magsasama. Tumayo si Steve upang lumapit sa asawa. Inalalayan niya ito papuntang kama at dahan-dahan itong inihiga. Iniangat niya ang belo at ito'y hinaplos sa mukha. Han, mahal na mahal kita. Sinimula niya itong halikan. Sobrang lalim ng pagmamahal niya rito. Marami silang pinangarap at pinaplano. Nangako sila sa isa't isa na uunti-untiin nila itong tutuparin. Maliwanag na nang magising si Steve. Ngiti itong tumitig sa asawa niyang nakahiga. Ang mga saplot nila ay nagkalat sa sahig. Kagabi ang pinakamasaya dahil pinaramdam nila sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Lumipas ang isang linggo. Isang malakas na katok ang narinig ni Steve. Agad din naman niya itong binuksan. Bumungad sa kanya ang manager ng hotel at ibang staff. Sir, pasensya na po sa abala. May reklamo po kasing nakarating sa amin. May mabahong amoy daw po ang umaalingasaw mula rito sa room ninyo, sabi ng manager. Ma'am, naaamoy ko po, sabi ng isang staff ang nagtakip ito ng ilong. Saka lamang napagtanto ng manager ang amoy. Sir, saan galing iyon? Sorry, may napanis kasi akong pagkain. Meron akong kaning baboy sa mangkok. Di ko rin alam kung saan itatapon eh. Mag-iisang linggo na kasi. Palusot ni Steve. Ganun ho ba? Pwede kami magpadala ng housekeeping para linisin ang room nyo? Hindi na kailangan. Need namin ng privacy ng asawa ko. Ibibigay ko na lang mamaya yung kaning baboy ha. Tatawagan ko na lang kayo. Pasensya na sa abala. Sige po sir. Sana po maayos agad para wala namang reklamo ang karating sa amin. Oo siya, sige. Pasensya na. Umalis na ang manager at ang ibang staff. Agad na bumalik sa loob si Steve. Bumungad sa kanya ang nilalangaw na katawan ng kanyang asawa. Umaalingasaw na ang amoy nito dahil ito'y naaagnas na. Talagang nasiraan na ng isip si Steve. Araw ng kasal nila nang mawala sa loob ng simbahan ang dating manliligaw ng babae. Hindi nito matanggap na si Steve ang pipiliin nito. Kaya ito'y kanyang binaril. Namatay si Ayla dahil sa tama ng bala sa ulo. Iyon ang pinakamasakit na pangyayari kay Steve at sa mga pamilyang naiwan nito.
Kaya sa araw mismo ng libing nito, matapos magsiuwi ng ibang kaanak ay nagpaiwan si Steve. Bitbit nito ang wedding gown ng asawa. Wala sa sarili niya itong hinukay. Pagkatapos niya itong kunin ay isinuot niya rito ang gown. Doon niya naisipang bitbitin ang bangkay papuntang hotel para sa kanilang honeymoon. Mahal na mahal kita, Ayla. Walang ibang makakapaghiwalay sa atin. Sabi niya rito at dahan-dahan itong hinalikan. Kung may opinion po kayo sa kwentong ito, please comment down below. At maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.